Brian, sa mga lugar ba dyan sa Cam Norte ang nagsagawa na ng forced evacuation at gaano bang karaming residente dyan ang dinala na sa mga evacuation center? Yes, June, patuloy ngayon ang pagkalap ng datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa mga pamilyang inilikas na nga dito sa bayan ng Binsons at Daet dahil nga sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng Bagyong Pipito dito sa probinsya ng Camarines Norte. Sa bayan ng Daet, June, 5 barangay na ang pwersahang inilikas ng mga otoridad. Kabilang dito ang mga barangay ng Bagasbas, Awitan, San Isidro, Gubat at Mandulungan. Habang sa bayan naman ng Binsons, nagsagawa din ng forced evacuation sa mga barangay ng Sula, Sabang at Catbalogo. Magkakatuwang ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng kani-kaniyang LGU, PNP Cam Norte, Armed Forces of the Philippines o AFP. Isa-isa nilang sinuyod ang mga lugar na malapit sa mga coastal area at mga gilid ng ilog at iba pang mga binabahang lugar para dalhin na sa mga evacuation center. Ang operasyon natin sasagawa ngayon ay forced evacuation. Kasi ayaw sumama ng mga nasa critical areas dahil mainit pa naman daw. Walang hangin, ang ganda ng panahon. Ganito rin yung panahon nung dumating si Rosing. Ganito rin yung panahon na dumating si Christine. So sabi nga, there is calm before the storm. Kaya ito yung isa sa mga maagang babala. June, ayon pa sa mga otoridad, posibleng mas mataas ang level ng tubig baha ngayon dahil kasabay ng bagyo ay ang high tide. Kaya naman pakiusap nito sa publiko na sumunod na lamang sa kanilang mga panawagan. Panawagan po natin, lalong-lalo sa mga nasa critical area, kung ito po ay makita nyo, tumalima po tayo dahil ang DOST ay nag-provide ng scientificong pamamaraan ng pagbibigay babala sa atin. At ito po ay may pinagbabatayan. Hindi po ito haka-haka. Kanina, nagsagawa din ng repair ang mga paaralan para maisaayos ang matutuluyan ng mga evacuee na mga classroom. Naghanda rin ng mga relief goods ang mga lokal na pamahalaan para sa pangangailangan na ng mga displaced families. Kaugnay nito, June, bagamat marami naman ang pabor sa ginawang ito ng mga LGU na maagang pagpapalikas sa mga residente, mayroon ilan din ng mga evacuee na nagrereklamo dahil nahirapan silang hanapin ang mga classroom na kanilang tutuluyan. Okay na po. Mas maganda po yung ganito maagap kami nalikas para po hindi nakakatakot. May mga malilito bata po. Hindi naman namin kahit nilikas yan. Ang sabi po sa amin, doon daw po kami sa elementary. Tapos maya-maya naman po, sabi naman po sa amin, dito daw po sa high school na. At grabe na po kami kauli-uli na po. Kasabay nito, naging katuwang din kanina, June, ang UNTV News and Rescue para masundo ang mga nais lumikas papunta sa mga evacuation center. Samantala, nagpulong na din kaninang umaga ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pangunguna ng mga opisyal ng lalawigan para pag-usapan ang gagawing paghahanda sa posibleng pagtama ng Bagyong Pipito sa lalawigan. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang clearing operation ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH para alisin ang mga sanga ng puno na posibleng bumaksak sa oras na lumakas na ang hangin dala ng Bagyong Pipito. May ilan din na naabutan tayo kanina na pinatitibay na at tinatalian ng kanilang mga bubong para huwag liparin ng malakas na hangin. Sa Calaguas naman, sa Calaguas Island, June, kung saan maaaring maglandfall ang Bagyong Pipito, inangat na ng mga mangingisda doon ang kanilang mga bangka para huwag masira ng mga alon. June, para huwag na muling maipit pa ng tubig baha ang ilang mga residente rito sa Camarines Norte na naroon ngayon sa Naga City, tuloy-tuloy ang ginagawang pagsusundo ng PDRRMC sa kanila para makauwi na nga dito sa probinsya at wag nang maabutan pa ng pananalasa ng Bagyong Pipito sa araw, kundi naman sa araw ng bukas o sa araw ng linggo, June. Maraming salamat, Brian Baldarahe.